criticism for launching a bloody drug war in his country over the past year, thousands of people have been killed. Of over 5,000 drug-related deaths, the poor have been mostly affected by the campaign. So that you understand that this Duterte is a killer. Far from it actually, I'm trying to preserve my Maras na ginagawa ng mga pulis po. Si Jason at Choice po yung asawa ko. Pinagbabaril po siya. Nagulat na lang po ako nung may biglang pumutok na at may sumigaw ng Hindi ko po alam na yung asawa ko yun. Di sa isto yung tama niya. Tinagdag po siya. Yung anak ko po, sisilip po sana sa bintana. Ang ginawa ko po, inatak ko siya para, kasi ang takot ko po baka marilin din po siya pagkabukas ng bintana. Lumabas po ako ng pintuan, nakita ko po na may kotse. Kaya po pumasok po ulit ako. Nito lang pong February 15 yun. Kaya hirap pa po akong sabihin sa harapan niyo. May anak po kaming babae, nag-iisa po. Nung 5 araw po nakaburol yung asawa ko, hindi po niya tinignan. Hindi po siya nakalabas ng bahay sa sobrang takot niya po. Kahit po nung inilibi yung asawa ko, hindi po siya tumingin. Nagpapasalamat po ako sa simbahan dahil sila po yung tumutulong sa mga kagaya namin. Dahil po sa mga politiko, wala na po kaming inaasahan. Noong November 27, tapos sa lupang pangako. Pero siguro mga 3 months na. Ang nabubuhay kami mag-ina, ako po nanambakal lang po ako sa Payatas. Scavenger po ako doon. Kami dalawa na lang po ang nabubuhay, tapos minsan tatrabaho sa minsan, sa parlor. Hindi ko alam na ganun pala yung pangyayari sa buhay niya. Ngayon napag-alaman ko na ganun, sabi ko, Nak, ano ba yan? Ako wala ito nga. Sa kanya, kinakabahan ako sa iyo. Pero yung anak ko, hindi naman siya ganun eh. Hindi naman eh. Ngayon, sabi niya sa akin, magbabago na ako. Ganun. Bakit? Pero bakit ganun? Kailan nagsasalita yung anak, sasabi yung anak ko na handa na siya magbago dahil ako matanda na hindi ko na kaya manganambakan. Ano na lang ako, nabigla na lang ako nung pisa sa lupang pangako. Malas 8 ng gabi. Tulog ako pagod ako. Nangangalakal lang ako sa tambakan. Ginising ako. Sabi niya, Tika, yung anak mo, nasa ibaba, na baril. Hindi dali-dali po ako bumaba. Naabutan ko po yung anak ko. Nakatiyaya sa kalsada. Nakapakap ko yung anak ko. Nagagaw buhay. Bakit ganun? Walang kamuang anak ko. Puro tama ng anak ko. Puro likod. Naglalakad pa uwi na sa bahay. Ngayon po, dalawa na lang kami sa bahay. Ako na lang po, pinapatuloy ko na lang po ang buhay ng sarili ko. Sa pamamagitan lang po sa tambakan. Kung sino man ka ako yung kumato sa anak ko, isa sa Diyos ko na lang po siya. O Diyos naman eh. Salamat po. Ganang hapon po sa lahat. Ako po'y nawalan ng ina, kapatid at hipag. Nandun po ako nangyayari yun. Panahon ng December 28, 2016, naganap massacre. Nagigit po ako nangyayari na yun sa loob ng bahay. Nang ilang minuto lang po, may dumating po na nakabuton. Nagulat po ako na may narinig po ako ng isang puto. Hindi po namin nakalain. Nasa sunod na putok, marami na po namatay. Ito po siya. Napatak po kami sa siyang. Nangyari po yun. Nang wala na po kami narinig na putok, pagbukas po namin ng kabilang pinto.
Nakita na po namin ang 5 nakabuligta. May tama po lahat siya sa ulo. Mga ilang sandali, hinanap ko yung mama ko. Akala ko po kasi hindi kasama doon sa napan. Nakita ko po siya sa kabila ng tubo. Nakabulagta po. Tamang-tama ng bala. Hindi ko po akalain na mangyayari yun. Kasi po, aminin ko lang po na magkasiyahan kami ngayon na bagong to. Hindi ko po kaya mawala ng ina. Ang sakit po sa pakiramdam eh. Ginawa po nila yung ginawa nila. Ang hiling ko lang po, na mauli po yung gumawa nito. Ay lang po, maraming salamat po. Magandang hapon